Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa tila pagbabanta po ng gobyerno po ng Pilipinas sa mother company po ng Facebook, ito hong Meta Platform Incorporated po, mga kabida. Sa gitna po ng lumalalang pagkalat po ng fake news sa platform po nila, ito hong Facebook. Lalong-lalo na po mga kabida, dito ho sa issue po ng kalusugan po ng Pangulo at ito hong lumalalang krisis po sa oil price at sa supply po ng mga produktong petrolyo mga kabida, sa gitnang silangan at maging sa buong mundo, Eto, babasahin ko lang po kasi nababahala po ako dito, kasi po ang pinaka-worst po na mangyayari ho dito, kung sakali man po, mga kabida, kung hindi ho tutugon po itong Facebook o itong Meta po mga kabida sa hiling po ng gobyerno po ng Pilipinas na ikontrola itong fake news, pagkalat po ng fake news po mga kabida sa kanilang platform, unang-una po gagawa daw sila ng appropriate actions po mga kabida. At pinaka-worst sa akin lang palagay po dito, kung sakali man po magmatigas po itong Meta, baka ma-restrict po ang Facebook po sa Pilipinas mga kabida, which is very anong tawag po dito, nakakabahala dahil ang dami hong maapektuhan po dito mga kabida, kung sakali man po kung magmamatigas po itong Facebook mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong post po ng The Billionaire News Channel mga kabida. Ang sabi po nila dito sa kanilang headline po Government warns Meta, act on fake news or else. Alright, medyo critical po yung headline na ito mga kabida po. Okay? The government has warned Meta Platforms Incorporated of American ultra-billionaire Mark Zuckerberg that it would take appropriate action if the parent company of Facebook and Instagram fails to present within a week concrete measures to curb the spread of disinformation in the Philippines, particularly those related to the ongoing fuel crisis. In a letter dated April 10, Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda and Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez told Zuckerberg about the proliferation of false information on social media in the country, including claims about the supposed illness, incapacity, and even death of President Marcos Jr. The cabinet officials also flagged the misleading online content on fuel prices and other panic-inducing advisories circulating on social media, particularly on Facebook. Aguda and Gomez said Meta must immediately align with the Philippine government on strengthened safeguards and response mechanisms. Ito po yung sinabi po sa kanilang sulat po mga kabida sa Meta The Philippine government remains prepared to engage constructively. However, given the urgency of the current situation, immediate, concrete, and verifiable action is expected, they said. To ensure timely implementation, Meta is required to confirm receipt of this letter within 48 hours, binigyan pa nila ng taning po, mga kabida, and to provide a detailed implementation plan of the measure outlined within 7 calendar days from receipt of this letter, the officials added. They then cautioned the social media giant that failure to take prompt and sufficient action shall constrain the Philippine government to consider appropriate regulatory and legal measures in coordination with other relevant state agencies consistent with applicable laws. Ayon. So, yun po, pinadalhan po nila ng sulat ito hong Meta, mga kabida. At binigyan po nila ng taning, deadline. Alright? 48 hours po na kailangan hong umaksyon dito, mga kabida, ito hong Meta. Para kontrolin ito hong mga fake news na lumalabas po sa kanilang platform.
Ito lang po yung hindi ho magandang senaryo, ano, mga kabida. Kung sakali man po, ano, hindi po tutugon, walang response po ang Meta, ano, dito sa kahilingan po ng Philippine government, ano, na kontrolin ito hong contents. Okay, diyan po sa Facebook, lalong-lalo na po pag ito po ay disinformation, ano, fake news, mga kabida, ano po. Okay, ano kayang pinaka-worst na mangyari po dito, ano? Posible kayang ibaban po ng Philippine government, ano, ito hong Facebook po sa Pilipinas, ano? Kasi pwede hong i-weigh in po, ano, ng Meta yung freedom of expression po, ano, mga kabida. Okay, since the American social media giant po ay nakabase po, ano, sa Amerika, eh matindi po yung demokrasya po doon, ano? Okay? Yung freedom of expression po, mga kabida, sa Amerika ay matindi po. Okay? Kumbaga, kung ikukumpara po natin yung kanilang freedom of expression po doon kaysa dito sa atin, eh mas maluwag po doon, ano, mga kabida. Kasi binavalue po nila sa kanilang saligang batas yung karapatan po ng bawat Amerikano, ano, na magpahayag po ng kanilang saloobin. Okay? Laban ho sa kanilang discontentment po, ano, sa gobyerno, ano po, mga kabida. Eh, doon lang ako po nakarinig sa kanila, no, na mismo minumura po, mga kabida, harap-harapan po, ano, ang presidente po nila doon. Okay? Mantakin nyo, tinatapunan pa ng sapatos, ano, ganun eh. Ganun po katindi po yung kanilang freedom of expression po doon, ano, sa US. Now, posibleng i-weigh in po, ano, ng Meta, ito hong freedom of expression po, ano, kaysa dito sa restrictions po o di kaya iba-block yung mga informations na pinupost dyan po, mga kabida, sa social media, no? Particular na po sa Facebook platform, ano, mga kabida. Pero halimbawa po, ano, hindi ho tutugon po dito, okay, ito hong Meta, dahil binavalue po nila, mga kabida, yung freedom of expression, okay, mga kabida. Eh, yung posibilidad po na i-restrict po ng Pilipinas ang Facebook, ano, malaki po yung chance po, ano, mga kabida. Okay? Kasi po, may kapasidad naman po tayo. Okay? Ang Pilipinas na i-block po yon. Katulad po ng China, no, mga kabida, eh, wala hong Facebook po doon eh. Okay? Block yung Facebook po doon sa kanila, no, mga kabida. So, dito sa Pilipinas, kaya po nilang gawin yon ng gobyerno, ano, sa pamamagitan po ng National Telecommunications Commission, ano? Pwede ho nilang mandaran po, mga kabida, ito hong mga internet providers na i-block po ang Facebook, ano? Pero ang problema kasi dito, ito, baka alma po, mga kabida, no, ang mga Pilipino. Kasi embedded na kasi ito hong Facebook po, ano, sa mga Pilipino, ano, mga kabida. At ang pinaka-worst dito, yung effect dito sa ekonomiya po natin. Okay? At saka yung pagpaandar po ng mabilis na komunikasyon, ano? Eh kahit na nga sa gobyerno, eh malaking tulong po, ano? Malaking ambag po ang Facebook, mga kabida, in terms of disseminating information, ano, mga kabida. So kung yun yung mangyayari po, eh maapektuhan po talaga, no? Yung fastest means of relaying the information, okay, to other people and other government agencies po, ano? Okay? Sa part po ng ekonomiya, eh malaking epekto. Kasi most of the businesses po, ano, mga kabida, sa bansa ay nagre-rely po, ano, in terms of communication sa Facebook. Okay? Ano na po ang mangyayari po, mga kabida, kung wala hong Facebook, lalong-lalo na po, ano, yung mga establishments, yung mga negosyo, na yung kanila hong means of communication, mga kabida, ay Facebook. Okay, para po mapabilis, ano, mga kabida, yung transmittal po ng information dun ho sa kanilang negosyo. 'Di ba? Malaking epekto po 'yon, ano, mga kabida. Kaya nga, sa tingin ko lang po, eh hindi ho basta-basta po gawin po ng gobyerno 'yon. Okay, kung sakali man po, ano, although meron pong kapasidad, again ha, meron pong kapasidad po ang gobyerno to do that, okay, pero dapat maghunos dili din ng gobyerno, ano, mga kabida, na gawin yan. Kung sakali man po, worst comes to worst, na hindi ho mag-cooperate po ito hong Meta dito sa kahilingan po ng gobyerno, ano, dahil yun nga eh,
baka i-weigh in po nila yung freedom of expression po. Kasi binavalue kasi sa Amerika po, mga kabida, itong freedom of expression ano. Hindi ho katulad dito sa Pilipinas na tila sinosuppress po, mga kabida, no? Kung magpahayag ka lang ng saloobin po, pag-iinitan ka na, ano, mga kabida. Okay? Pagpapahayag ka lang ng inyong saloobin, magbabanta na po, ano, na kakasuhan ka po. Di ba yun yung mga nangyayari po, lalong-lalo na po sa social media? Meron ka lang i-post dyan na sa tingin ho ninyo, karapatan mo at naglabas ka lang ng inyong saloobin, tapos pag hindi ho nagustuhan po ng gobyerno, pagbabantaan ka po na kakasuhan ka, no, mga kabida. Di ba? Oh. So yun lang po, ano, yun lang concern ko po, ano. Baka naman po pagdating ho ng panahon, okay, sakali lang po hindi ho magko-cooperate ito hong Meta, no, mga kabida. Baka naman po yun po yung mangyari po, ano. So yun na po, ano, yun lang po yung scenario po na nakikita ko po, mga kabida, kung sakali man po magmatigas ito kong Meta. Okay? Pero kung ako po yung Meta, okay, susundin ko ang gobyerno, ano? I-re-regulate ko yung mga disinformation. Okay? Iba-block ko yung mga fake news, ano? Mga kabida. Tayo, aminado naman po tayo, ano? Ang dami hong fake news diyan po sa Facebook, Sa totoo lang po, ano? Nagkalat po yan, ano? Mga kabida. Ginagawa yan ng mga irresponsableng mga Facebook users. Lalong-lalo na po, ano? Pagkalaban po ng gobyerno o di kaya kalaban po ng oposisyon, ano? Okay? Wala hong mapipili dyan, In fact, inaakusahan nga nila, no? Ito hong si Claire Castro po, mga kabida, na purveyor daw ng fake news din. Okay? Marami akong nababasa sa Facebook dyan, ano? Mga kabida. O meron man daw matatamaan, unang matatamaan po kung sakali man po, maging stricto po itong gobyerno against fake news at disinformation, unang matatamaan daw itong si Claire Castro. Okay? Ako, nagdedepende lang po ako sa mga nababasa ko sa Facebook, ano, mga kabida. Pero hindi naman po ako naniniwala po, ano, mga kabida, na yung mga opisyal po ng gobyerno irresponsible din, ano, diyan po sa pagpapalabas po ng mga impormasyon, ano, mga kabida. Otherwise, kakaharapin po nila, ano po, mga kabida, yung consequences po, ano. So yun lang po yung aking concern, yung posibilidad na maka-restrict, okay? Worst comes to worst, ang Facebook dito sa Pilipinas, ano? Kasi nangyari na po yan sa China, So may posibilidad na mangyari po yan dito sa Pilipinas, ano? Kung sakali man po umabot sa punto na napuno na po ang salop, okay? Sa panig po ng gobyerno, ano? Mga kabida. Alright? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion patungkol ho dito, ano, mga kabida, yung posibilidad na i-restrict po ang Facebook sa Pilipinas, ano? Kung sakali man po magmatigas ito hong Meta sa kahilingan po ng gobyerno ng Pilipinas na i-control ito hong Facebook, particular na po, mga kabida, ang fake news at disinformation po, mga kabida, laban sa gobyerno, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.